Ginoong Su. Ginoong Su. Ayon sa iyong utos, ang 10 bilyong dolyar na order mula kay Elio, ang pinakamayaman sa Haguo, ay nailipat na sa pamilyang Go. Pero sigurado ka ba, na talagang ibibigay mo ang napakalaking deal na ito, sa pamilyang Go? Pinakasalan ko si Ifan, nang hindi niya alam ang tunay kong pagkatao, para matulungan ko ng palihim ang kanyang kumpanya, mula sa pagkakautang, hanggang sa magpapubliko. Lahat yon para maramdaman niya na mas kumpiyansa siya sa pagsasama namin, mas panatag. 5 taon ng pagsasama, 10 taon ng pagmamahalan. Naniniwala akong ang meron kami ay hindi mababali. Bukod pa riyan, meron kaming napakagandang anak na babae. Sa tingin ko panahon na para gamitin ang 10 bilyong dolyar na order na ito para tulungan ang pamilyang Gu na magkaroon ng matibay na pundasyon sa Jiangcheng. Bukas ay kaarawan ni Yifan. Ito ang magiging malaking regalo ko sa kanya. Naiintindihan ko. Aayusin ko ito kagad. Kailangan ko nang umuwi para magluto. Gutom na siguro si Shishi. Mommy, may halimaw na kuneho sa wine cellar. Halimaw na kuneho, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Nakita ko talaga, babae yon na may tenga ng kuneho. Babae na may tenga ng kuneho. Mahal? Mahal. Yifan, ikaw ba yan? Bakit hindi ka natutulog? Anong ginagawa mo dito? Ako, iniisip ko lang ang ilang bagay sa trabaho. Xiaoyu, anong ginagawa mo dito sa ganitong oras? May tao ba dito kanina? Oh, ano ba? Tingnan mo naman yung sarili mo. Inaantok ka pa. Ako lang at itong manika ng kuneho ang nandito. Hating gabi na, matulog na tayo. Shishi, maglaro ka muna sa loob. May i-check lang si mommy. Sige. Ang risko ng paglalaro mo, hindi ka ba natatakot na malaman ng asawa mong minamahal? Imposible, sobrang mahal niya ako. Naniniwala siya sa lahat ng sasabihin ko, walang tanong-tanong. Hindi niya malalaman na may maliit na puta akong tulad mo na nakatago dito, na nakikipag-chummy sa akin araw-araw. Gu Yifan, 10 taon tayong magkasama, at nagloloko ka sa akin. At itinatago mo ang iyong kalaguyo sa loob ng isang manika ng kuneho. Ay, Aalamin ko kung sino ang babaeng maninira ng pamilyang ito. Zhang Lanlan, halika rito. Mahal, ito ang estudyanteng kolehiyo na sinusuportahan ko. Kakagraduate lang niya sa Jiangcheng University. Sa tingin ko, dapat natin siyang kunin para magtrabaho sa kumpanya mo mula ngayon. Jiangcheng University. Hindi masama, may potensyal siya. Pumunta ka sa kumpanya bukas para magsimula. salamat Miss Su. Salamat Mr. Gu. Para makapasok sa isang kumpanyang kasing laki ng Gu Corporation, sisikapin kong magtrabaho ng mabuti. Zhang Lanlan, 10 taon kitang sinusuportahan. At ito ang ganti mo sa akin. Kumusta? Hahaha. Mahal, si Elio, ang pinakamayaman sa Haicheng, ay pinili tayong maging partner sa kanilang proyekto ng electric vehicle, at isipin mo, magpapadala siya ng tao sa kumpanya bukas para pirmahan ang kontrata. Proyektong 10 bilyong dolyar iyon, narinig ko ang tungkol kay Elio, ay mayabang at bastos. Maraming kilalang kumpanya dito, ang sinubukang makipag-ugnayan sa kanya, pero hindi niya sila pinansin. Tanging ang Su Group na matagal ng mayaman ang pinapaboran niya. Ngayon, handa na siya na makipagtulungan sa atin. Ang galing! Mukhang ang halaga ng Gu Corporation ko ay kinilala na rin ng isang taong nakakaunawa. Nagpadala na ako ng mga tao para ayusin ito. Ang signing ceremony ay gaganapin sa aking birthday banquet. Gusto kong maging saksi ang lahat sa Jiangcheng, si Gu Yifan, na umaangat sa bagong tagumpay. Pinabati kita, mahal, sa pagkakamit ng proyektong 10 bilyong dolyar. Mula ngayon, ikaw ay nasa tuktok ng iyong buhay. Pero kung ikaw ay nasa mabilis na daan patungo sa tagumpay, huwag mo akong kalimutan. Ang maselang babaeng ito. Halos kinain mo ako kanina.
Maselang? Ah, Anong ibig mong sabihin? Hindi maselang. Ako lang ang iyong lihim na kabit. Kung gusto kitang makita, kailangan kong magtago sa lungga kong ito. oh, sige na. Huwag kang mag-alala, mahal. Kapag napirmahan na ang kontratang 10 bilyong dolyar, hihiwalayan ko agad si Su Xiaoyu at palalayasin ko siya kasama ang maliit na pabigat na iyon. Para mawala, ang titulong Mrs. Gu ay magiging sa iyo lamang. Pagkatapos ng lahat, ang magiging tagapagmana ng pamilya Gu ay narito mismo sa tiyan mo. May anak na silang dalawa. Sino? Ah, pusa lang pala. Huwag mong takutin ang aking anak. Huwag mong kalimutan ang sinabi mo. Ang bata sa tiyan ko, ang anak ni Zhang Lanlan, kapag ipinanganak na, magiging huling patutunguhan na hindi maaabot. Huwag kang mag-alala, mahal. Ako, si Guifan, totoo ang salita ko. Kung hindi ko tinupad ang pangako ko, mabagsakan sana ako ng kidlat, mamatay sa kidlat. Xiaoyu, mahal kita. Pakasal ka sa akin. Alam kong wala akong kahit ano ngayon, walang pera, walang katayuan, at hindi ko kayang bigyan ka ng katiyakan. Pero ipinapangako ko sa'yo, ibibigay ko ang lahat. Kahit magpakapagod ng husto, sisiguraduhin kong magiging maayos ang buhay mo. Pero, yung singsing, Oo, medyo. Mura itong singsing. Pero mahal na mahal kita talaga. Tiisin mo muna ito. At, kapag kaya ko na, talagang bibilhan kita ng malaking singsing na brilyante. anong pinagsasasabi mo? Biglaan lang kasi lahat, ni hindi man lang ako nakapaghanda ng singsing. So, payag ka? Basta mabuti ka sa akin. Masaya na ako kahit singsing na plastic. Xiaoyu? Talagang gagawin kitang masaya. Dahil kapag masaya ka, saka lang ako magiging masaya. Totoo ang salita ko. Kung sumira ako sa pangako ko, mabagsakan sana ako ng kidlat, mamatay. Kaya lahat ng kaligayahan sa pagsasama. Guni-guni ko lang pala. Su Xiaoyu. Kailangan mong magising. King, pumunta ka kakat sa villa. President Su. Handa na ang kasunduan sa diborsyo. Lahat ng kondisyon dito ay sisiguraduhin walang may iwan kay Go Yifan. Naabisuhan ko na rin ang lahat ng shareholder ng Go Corporation. Nagpahiwatig sila na magwi-withdraw ng puhunan kasabay ng pamilya Su. Mabuti. Nakaayos na ba ang lahat para sa seremonya ng pagpirma bukas? Dinala mo, di ba? Ito. Yung birthday party bukas. Huwag mong kalimutan. Mauna na ako. Maaga ka ring umalis. Si Honey. Guifan, kaya kitang itaas sa langit at kaya rin kitang ibagsak sa impyerno. Para sa sakit na dinulot mo sa akin at sa anak natin, babayaran mo ito ng 100 ulit. Tingnan natin kung gaano katagal ang kayabangan mo. Isang oras na lang. Ako, si Guifan, ang magiging pinakamakapangyarihan sa Jiangcheng. Hoy, anak, ang pagiging pinakamayaman. Parang prinsipe noong unang panahon yan, di ba? Sa tingin ko, pagkatapos nito, kailangan kong maghanap ng feng shui master. Dapat ilipat natin ang puntod ng ating mga ninuno sa isang pwestong swerte, MMHMM, para tumugma ito sa ating prestihiyosong estado. Magandang ideya. Pagdating ng panahon, magpapagawa ako ng tao para ayusin ang ating dambana ng buo. Tapos, gawin ginto ang lahat. Ha. Kung gayon, ang mga puntod ng pamilyang Go ay talagang pagpapalain ng swerte. Shishi, Daddy, maligayang kaarawan. Salamat. Uneho. Hindi niya napansin, di ba? Napakaganda ng pag-iisip mo, Shishi. Maglaro ka na sa ibang bata. Yifan, maligayang kaarawan. May regalo rin ako para sa'yo. Hintayin mo lang. Mabibigla ka. Anong mamahaling bagay ang maibibigay mo sa kanya? Ngayon ay kaarawan ng anak ko. Ang suot mong yan. At ang alahas na yan. Malamang ang mahal. Isang simpleng may bahay ka lang. Ang pinakamahalaga ay ang pagkilala sa halaga ng pera. Bakit ka gumagastos? Nang walang pakundangan. Magkano ang nagastos mo? Wala akong ginagastos na pera mo. Mahalagang araw ito para kay Yifan. Siyempre, kailangan kong mag-ayos at sumama sa kanya. Para panoorin siyang magpahiya. Ay nako. Sa ganitong mahalagang okasyon, bakit wala si Xiaozang? Baka nahuli lang. Tatawagan ko muna siya. Ikaw na ang bumati sa mga bisita.
Anong nangyayari? Hindi ba't sinabihan ko siya kahapon na maaga siyang pumunta para maipakilala ko siya ng maayos? Bakit wala pa rin siya? At hindi sumasagot sa tawag? Salamat sa inyong lahat sa pagpunta sa birthday party ng aking asawang si Gu Yifan. Espesyal siyang naghanda ng mga piling alak mula sa isang kilalang internasyonal na vineyard sa wine cellar. Sundan ninyo ako. Tara, tikman natin. Yifan, halika na. Ito ang wine cellar ng aking asawa. Tuloy po kayo. Ay, Bakit siya nakahiga dito? bakit mayroon ding rabbit plushie dito? Siguro yung anak ko. Nilaro niya at nakalimutang iligpit. Maaring maglibot-libot po kayo. Ililigpit ko muna itong plushie. Hoy, mahal. Ako na ang bahala dito. Lamang. Bakit nandito ka pa? Hindi ba't sinabihan kitang umuwi ka ng maaga kahapon? Ewan ko, mula nang isuot ko itong costume kagabi, bigla na lang akong nakatulog. Tapos ako'y hindi ko na alam ang nangyari. Siguro, dahil pagod ako sa pagbubuntis? Sige, sige. Ilalabas kita sa lugar na walang makakakita. Lumabas ka at magpalit ka ng damit, bilis. Teka. Yifan, huwag mo nang galawin iyan. May mga bata tayo dito ngayon. Hayaan mo silang maglaro diyan. Laruan lang naman iyan. Hindi tama iyan. Malaking problema ang nasolusyonan nito. Naglilimos ng laruan ng mga bata. Hindi ko nga masaya ang pag-inom ng alak. Ang isang manika na ganito kalaki ay sapat para sa lahat ng bata. Maglaro ng magkakasama. Shishi, halika rito. Dalhin mo ang mga bata. At maglaro kayo ng bunny doll. Halika, maglaro tayo ng laruan. Sugod. Sina. Cake. Gusto ko pa ng cake. Hoy, mga bata, ang natitirang cake ay kinain ng isang masamang bunny doll. Ano? Anong gagawin natin? Kung bugbugin ninyo ang masamang bunny doll na iyon mamaya, isusuka nito ang lahat ng cake na kinain nito. Nasaan ang masamang kuneho na ito? Pipira-pirasuhin ko ito. Malalaman ninyo agad. Yifan, halika rito. Ipamahagi mo ang iyong masarap na alak. Cheers! Ay, Ito ang masamang bunny. Ang lakas ng loob mong nakawin ng cake ko. Pipira-pirasuhin kita. Hoy, mga bata, mga bata, mga bata. Teka, bumangon kayo, bumangon kayo. Ang manikang ito ay regalo para kay Shishi mula kay Tito. Hindi maganda na sirain ito. Paano kung ito? Papagawa ako ng dagdag na cake. Pwede kayong umakyat sa itaas para kainin iyon. Okay? Okay, gusto ko ng cake. Shishi, dalhin mo sila sa itaas. Sige na, ngayon na. Mahal, marumi at sira ang manika. Hayaan mo akong itapon ito. Hindi. Ang ganitong mabigat na trabaho ay dapat ako ang bahala. matagal ko nang naririnig na minamahal ni Mr. Gu ang kanyang asawa. Ngayon, talagang nakikita ko na totoo pala. Oh, tumigil ka sa pagbibiro. Baka si Yifan. Naaawa lang sa bunny doll. Napakatawa ni Mrs. Gu. Baka naman. Alam niya ang lihim sa loob ng manika. Mahal. Yung paa ng kuneho. Gumalaw ba yun? Hindi. Paano gagalaw ang manika? Ikaw na ang umasikaso sa mga bisita. Ako na ang maglilipat niyan. Di ako makagalaw. Wala pa akong kinakain buong araw. Tapos yung mga maliliit na yun pinahirapan pa ako. Mahal. Bumababa ang asukal sa dugo ko. Kunan mo ako ng makakain. Nakatingin sa akin lahat ng tao, paano kita pagkakasyahin? Hindi ko pwedeng makita ng kahit sino na nagpapakain ako ng manikang kuneho. Wala akong pakialam. Kung mahimatay ako mamaya, hindi mo na ako maigagalaw. Mahal. Ano yon? Tingnan mo yung itsura mo. Gutom na gutom ka na siguro. Allergy ka sa mani. Hindi mo pwedeng kainin to. May dala ako para sa'yo. Kainin mo itong plato. Ang bait mo naman. Mahal. Busog ka na siguro ngayon. Pwede ka nang sumama sa mga bisita at uminom ng kaunti.
Walang problema. Ay, nako. Parang pusa ang metabolism mo. Kakakain mo lang tapos. Hindi ako yon. Hindi ikaw. Eddie. Yung manikang kuneho. Baka kumain lang yon ng beans o ano. Magtago muna ako. Hintayin muna luminis ang hangin. Ang laki talaga ng kahihiyan na dinala mo sa akin ngayon. Bakit hindi ka nalang magmadali at humanap ng pagkakataong makaalis? Hindi pwede. Hindi ako makaalis. May problema sa kinain ko. Ako. Parang nagtatai ako. Ano? Alam niya talaga ang isang bagay. Siya ba ang gumawa? Bilisan mo. Di ko na mapigilan. Ay, Diyos ko. Bilisan mo. Maiihi na ako sa salawal. Zanglanlan. Kailangan mong pigilan. Kung hindi, hindi ito magiging masaya. Ay oo nga pala. Nakalimutan kong magbahagi ng magandang balita. Sa totoo lang, ngayon ay hindi lang araw ng kapanganakan ko, kundi araw din na ang pamilya Gu ay magiging kasosyo ng pinakamayamang tao sa Haiguo, si Aileo. Si Aileo ba yung sobrang talino, kayang pantayan ang yaman ng isang bansa, internasyonal na higante, sa industriya ng new energy vehicle? Tama. Maya-maya, magpapadala sila ng tao para pumirma ng 10 bilyong dolyar na order. 10 bilyon. Sa ganoon, malalampasan ng pamilya Gu ang matandang mayamang pamilya Su. Ang pamilya Su, kailan ko ba sila nirespeto? Pagkatapos ng lahat, 5 taon lang ang inabot mula sa pagiging lubog sa utang hanggang sa mag-list sa M Stock Exchange, at pagkatapos ay maging 10 bilyon ang market cap. Sa buong Jiangcheng, ang pamilya Gu lang ang makakagawa noon. Ang pamilyang Su na yan, ay nabubuhay lang sa lumang yaman ng pamilya nila. Paano nila makukumpara sa isang batang talento tulad ng aming Yifan? Kung gayon, gusto kong batiin ng maaga si President Gu. Malapit nang dumating ang mga tao mula sa Aileo. Sana lahat ng bisita dito ngayon ay makasaksi nito kasama ko sa makasaysayang sandaling ito. Magaling! Teka, Anong nangyari? mahal. Sinabi ko lang na may regalo ako para sa'yo. Pag-usapan natin ito sa sala. Hindi ko na mapigilan. Ang puta, Ano ba iniisip niya? masyado ng huli. Kasi itong regalo, itinago ko sa loob ng stuffed rabbit. Kailangan mong hiwaing ito para makita. Nabutasan na pala ang kuneho. Paano siya naglagay ng regalo sa loob? Sinadya niya yon. Siguro naramdaman niya ang mayroon sa pagitan ko at ni Zhang Lanlan. Kailan pa naging ganun katalino ang putang yon? Xiao Yu, parang iba ka nitong mga nakaraang araw. Hindi ka tulad ng dati mong lambing at mahinahon na sarili. Mahal, nag-ayos lang ako ng birthday surprise para sa'yo. Tuwing kaarawan mo, ginagawa ko yan. Bakit mo bigla ito tinatanong? Ako ba ang nagbago o ikaw? O baka naman, may tinatago ka sa akin. Nakukonsensya ka? Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Hindi mo naman gusto ang mga stuffed animal, pero ngayon, bigla kang napaka-interesado sa kunehong ito. Hindi yan katulad mo. Pwede bang may sikreto kang itinatago sa akin? O baka naman, may sorpresa ka ring inihanda para sa akin. Xiao Yu, narinig mo kanina. Nakuha ko lang ang 10 bilyong dolyar na order mula sa Aileo. 10 bilyong dolyar yon. Sana hindi mo sirain ang yaman ng pamilya natin. Dahil lang sa isang maliit na hinala. Hinala lang ba yun? Malalaman din natin. Ay, Mahal, tingnan mo ako. Abala na abala ako sa paghahanda ng sorpresa mo para sa birthday mo kaya nakalimutan ko ng tuluyan na nasa kabilang manika pala ang regalo. Bakit ka pa nag-abala ng ganito? Kung ayaw mo sa manikang ito, itatapon ko na lang. Bakit ka pa gumawa ng mga dagdag na bagay na iinggit pa sa isang manika? makinig ka sakin. Ang dami-daming iniisip ng Yifan natin para sa kinabukasan ng pamilyang ito. Halos mabaliw na siya sa pag-aalala. Alam mo ba yan? Ikaw naman, HMPH, wala kang ginawa kundi magpahinga sa buong araw, at hindi mo pa siya mabigyan ng anak na lalaki.
At ngayon, dahil lang sa walang kwentang manikang ito, sa harap ng lahat ng mga importanteng bisita, naiinggit ka pa sa isang manika. Ang reputasyon ng pamilyang Go, lubusan mo itong dinungisan. Ganoon ba? Ang reputasyon ng pamilyang Gu, ako pa ang nagdudungis nito. Hoy, Ginang Gu, may asawa kang napakayaman, hindi ka pa rin ba kontento? Nakatira ka sa luho araw-araw, hindi ka man lang gumagalaw ng daliri, maging kontento ka na. Malaking araw ito para kay Mr. Gu. Huwag kang mag-ingay dito. Usapang mag-asawa yan. Pag-usapan nyo na lang mamaya. Tama, tama. Pag-usapan nyo na lang sa sarili. Sa tingin ko, nagampanan ko ng maayos ang tungkulin ko bilang asawa, nagpapakahirap para kumita, nagtatrabaho para sa pamilya. Sa wakas, may dumating na malaking oportunidad. Sigurado ka bang gusto mong magkagulo? Gu Ifan, makinig ka. Kung hindi dahil sa akin, baon ka pa rin sa utang. Walang pagkakataong kumita, lalo na ang makakuha ng mga order na bilyon-bilyon at mga dekalidad na koneksyon. HMPH. Sa tingin ko, nagiging tanga ka na sa pagiging nasa bahay lang. Parang pala ka sa balon, hindi mo alam ang lugar mo. Kung wala ka, hindi makakakita ng pera ang aming Ifan. Ha, bakit hindi mo sabihin na ang pamilyang Su, ang pinakamayaman sa Jiangcheng, ay pamilya mo? Su Xiaoyu. Nag-iisip ka lang ng masyado, naglilimos ka. Sabihin mo ang gusto mong sabihin. Gumalaw ulit yung paa ng manika. Tama na. Anong ginagawa mo ngayon? Puntahan ninyong lahat ang sala, magsisimula na ang signing ceremony. Lahat, dito po tayo dumaan. Mas mabilis ang elevator. Ay nako. Ano yung amoy? Ang baho. Bakit ang baho? Oo, sino? Sino ang may gawa? Yung alak. Nabuhos siguro yung alak. Amoy ng pagka-ferment yan. Lahat, bilisan nyo papuntang sala. Teka, mali yan. Galing sa manika yung mabahong amoy. Alam ko, siguro itong manika to. Naiwan ito ng matagal sa wine cellar. Doon nag-nest ang mga daga. Kadiri, may magtapon nga nitong manika. Disinfektahin mo at sunugin. Isang daga. Ay nako, nakakatakot naman yan. Nagkaroon ng outbreak ng salot sa aming nayon noon. Maraming tao ang namatay noong panahong iyon. Anak, kumuha ka ng tao. Bilisan mo at punin mo itong daga. Itapon mo at sunugin. Inay. Tao, itapon mo yan. Marunong naman pumili ng lugar itong dagang to. Akala nito, makakapagtago ito sa ating wine cellar at makakalusot, sayang. Daga lang yan. Hindi yan kailanman makakatalo sa tao. Su Xiaoyu. Ang daldal mo ngayon. Sige, iwan mo na lang dyan. Lahat, maghanda na para sa signing ceremony. Paano natin yan gagawin? Kung iiwan natin dito, yung amoy. Pagdating ng iba mamaya, iisipin nila ang pamilya, Gu, ay parang imburnal. Kung tatanungin mo ako, itapon mo lang sa garbage disposal. At durugin. Inay, huwag mong lalong pasahihin ang sitwasyon. Ang pinakamabilis na paraan ay sunugin dito mismo. Hindi ba? Mahal? Huwag. Ay. May tao sa loob. Tulong. Huwag. May babae sa loob ng manikang ito. Diyos ko, anong suot niya? Napakahalay. Ipakilala ko sa inyo ang babaeng ito na naka-bunny girl costume. Assistant ito ng asawa ko, si Zhang Lanlan. Kaya pala hindi kita mahanap kanina. Lanlan, bakit ganyan ang suot mo? At paano ka napunta sa loob ng manika sa wine cellar natin? Ako. Nako, Lanlan. Bakit ganyan ang suot mo? Nako, siguradong giniginaw ka. Halika, pasok ka muna sa loob. Nanay, mukhang magkakilala kayo. Naawa lang ako kay Lanlan. Malamig, at kaunti lang ang suot niya. Nag-aalala lang ako, yun lang. Wala nang ibang kahulugan. Palagi mo siyang tinatawag na Lanlan ng napakalambing, parang hindi kayo estranghero sa isa't isa. Gu Ifan, ipaliwanag mo ito. Tama. Magkasama na kami ni Lanlan ngayon. Mga kasama, matagal na kaming hindi nagkakasundo ng asawa ko.
Pinatagal ko lang ang paghihiwalay para masiguro ang Elio project. Ngayong nakamit na ang proyekto, hindi na kailangang magpatagal pa. Su Xiaoyu, gusto kong makipaghiwalay. Nagmamadali ka. Hindi ka na makapaghintay hanggang sa malagdaan ang kontrata sa ALU. Hindi na kailangan yon. Mas mabuti ng maayos agad ito. Para maiwasan ang mga komplikasyon. Para maging tapat, si Lanlan at ako ay nagdadalang tao na. Kahit anong gawin mo, hindi mo mababago ang katotohanang maghihiwalay tayo. Mukha ba akong nagpupumilit? Ang isa sa inyo ay estudyante na pinag-aral ko ng 10 taon. Ang isa naman ay ang lalaking tinutulungan ko ng palihim sa loob ng 5 taon. Hindi ko inakala na magkakatuluyan kayong dalawa. Yan ang kahulugan ng walang utang na loob. 10 taon kang tinustusan ni Madam Gu. Tapos, niligawan mo ang asawa niya? Karapat-dapat mamatay ang mga maninira ng pamilya. Dapat noon pa lang, sinunog na lang kita ni Madam Gu. Sunugin hanggang mamatay. Tama na. Hindi pa ba ninyo narinig? Sa isang tatsulok ng pag-ibig, ang tunay na maninira ng pamilya ay yung hindi makapagdala ng anak na lalaki. Bukod pa riyan, ang aming Lanlan ay maganda at may kakayahan, at may mabuting asal. Tinulungan pa niya ang aming Hifan na magkaroon ng malusog na sanggol na lalaki. Sa trabaho, tinutulungan din niya ang aking anak na lutasin ang mga problema niya. Su Xiaoyu, tumingin ka sa sarili mo. Sa anong paraan ka mas maganda kaysa sa kanya? Nakakatawa. Kung hindi dahil sa akin, malamang hindi pa rin nababayaran ng pamilyang Gu ang 5 milyong dolyar na utang na iyon. Hayaan mo na ang pagkuha ng 10 bilyong dolyar na order mula sa ILEO. Ikaw, isang ulila ka, walang pamilya. Ano ba ang silbi mo? Gumagamit ka ng awa. Talaga ka, Guifan? Ano sa palagay mo ang silbi ko? Ni hindi mo maintindihan ang isang simpleng financial statement. Kailangan mo akong maghanap ng pinakamagaling na CPA firm sa bansa para gumawa ng mga report mo. Ikaw, isang may bahay. Bakit ko kailangan ng tulong mo? Sige. Dahil akala mo ang galing-galing mo? Tanungin kita, magkano ang annual revenue ng Gu Corp noong nakaraang taon? Ang revenue ay... Ang dami kong iniintindi araw-araw. Paano ko matatandaan ang mga ganoong detalye? Detalye lang, ang financial statement ay barometer ng kalusugan ng isang kumpanya. Bilang CEO, hindi mo man lang alam ang estado ng sarili mong kumpanya at may lakas ka pa ng loob na sabihin na ikaw ang nakakuha ng bilyon dolyar na order mula sa ILEO. Paulit-ulit mong sinasabi na ikaw ang nakakuha ng order na iyon pero ang pangalan ng Gu Corp ay wala man lang sa listahan ng mga bidder para sa New Energy Vehicle Project ng ILEO. Ano ang ibig sabihin yan? Ano? Hindi ba ibig sabihin noon, ang Gu Corp ay hindi man lang sumali sa bidding? Eksakto. Ang Gu Corp ay hindi kailanman naging kandidato sa bidding na iyon. Dahil akala ni Guifan ang Gu Corporation, kumpara sa ibang mga kumpanyang nagbibid, ay walang pagkakataon. Kaya sumuko na siya mula pa sa simula. Ibig kong sabihin, kung wala ka man lang sa listahan ng mga nagbibid, paano ka posible manalo sa deal? Nang malaman mong si ILEO ay gustong makipagtulungan sa iyo, hindi ba't napakahinala nito? Ibig sabihin, nakita nila ang aking talento. Lubusan nilang nilaktawan ang proseso ng pagbibid. Ano naman? Ano ang problema? Ang pinakamayamang lalaki sa Haigo ay nilaktawan ang lahat ng nangungunang kumpanya sa bansa at pinili ka, isang walang kwenta, mula sa maliit at hindi kilalang kumpanya. Ano ang nakikita niya sa iyo? Ang iyong maliit na sukat, ang kakulangan mo ng cash flow. O dahil ba si Mr. Gu ay isang mandarayang walang kwenta na sumisira sa kanyang mga pangako? Tigilan mo ang pag-ikot-ikot. Sa tingin mo hindi namin kailangan ako, ang bibig mo lang? Eksakto. Nakuha namin ito sa pamamagitan lang ng pag-uusap. Narinig ko na si Mrs. Gu ay hindi umalis ng bahay. Ito ang unang beses na narinig ko ng isang tao na nakakuha ng bilyong dolyar na deal na ganyan. Haha, Bagamat mali para kay Mr. Gu na mandaya, nagkamali lang siya na lahat ng lalaki sa mundo ay nagagawa. Ngunit ikaw, nakatira ka sa bahay, walang kamalay-malay sa mundo, at sa pamamagitan lang ng pag-uusap, nakakuha ka ng bilyong dolyar na deal. Ano? Sa tingin mo ikaw ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng? Tama, ako ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Su Xiaoyu, wala nang pagpapanggap. Aamin na ako. Ano? Ikaw ang pinakamayaman sa Jiangcheng? Kung ikaw ang pinakamayaman sa Jiangcheng, ako naman ang pinakamayaman sa buong mundo. Hindi na rin ako nagkukunwari. Aamin na rin ako. Ha 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 ha. Isa ka lang kusinero. Nananaginip ka pang ikaw ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Maaari na rin akong managinip na ako ang Empress Dowager. Mrs. Gu, ang pinakamahalaga para sa iyo ngayon ay tumigil ka ng magbasa ng mga CEO romance novel. Ha ha ha. Bilang kanyang assistant,
Nakikita ko si Mr. Gu na nagtatrabaho ng araw-gabi sa kumpanya para sa kanyang mga proyekto araw-araw. Pero ang asawa niya ay hindi pinahahalagahan ang kanyang pagsusumikap. Hayagan niyang binababa ang kanyang mga pagsisikap. Bilang isang babae, hindi ko na kayang tiisin. Hindi ko siya pinahahalagahan. Tapos ka na bang magpunas? Kung tapos ka na, magluto ka na. Gusto mo bang magutom ako? Ah, alam ko. Ano? May problema sa financial statements? Ang contact natin sa mga executive ng Gu Group, ang sabi sa akin, na may problema sa balance sheet ng Gu Group. Hindi talaga nagtutugma ang mga numero, kahit paano mo tingnan. Pinaghihinalaan namin na mayroong humigit kumulang 200 milyon sa mga peking account. Ang mga dating executive sa Gu Group ay mga kaklase ni Yifan sa kolehiyo. Isang grupo ng mga parasito. Sinamantala nila ang katapatan ni Yifan at ginawa ang gusto nila sa kumpanya. Kaya nga ako naglagay ng sarili kong kamag-anak sa Gu Group. Kung hindi, hindi lang 200 milyon ang nawala ngayon. Ipadala mo sa akin ang report. Tingnan natin kung paano ito maaayos. Hoy, kumusta? Sinunod namin ang utos mo, at binayaran ang mga back taxes. Kumuha rin kami ng accounting firm, para sa re-audit. Naglabas sila ng naitamang report. Inayos din namin ang mga nakaraang annual reports. At ipinasa ulit sa mga shareholder. Paano naman ang nawala? Sagot ng Su Group. Si. Ano ba ang nangyayari? Ang tagal mo naman magluto. Xiaoyu, ayos ka lang. Ay, Ako. Manganganak na ako. ay. Diyos ko, ito, amnayotikong tubig ito. Tulong, may tao ba dyan? Tulong. Xiaoyu, Xiaoyu. Dahil masyado akong naging mapag-intindi sa kanya. Nasobrahan ko siya sa pagpapalaki kaya naging lalaki siyang hindi man lang maintindihan ang financial report ng isang kumpanya. Huwag kang mag-akala. Akala mo ba ang pamamahala ng kumpanya ay kasing simple lang ng pagtatala ng gastos sa bahay? Kung hindi dahil sa akin, ang kanyang assistant na tumutulong sa kanya, matagal na sana siyang naubusan ng walang kwentang asawa. Aminado ako, hindi ko dapat nilampasan ang hangganan kay Lanlan. Pero kung sino man sa inyo ang nasa kalagayan ko, kung may isang taong nakakaintindi sa mga paghihirap ng pagnenegosyo, nagbabahagi ng iyong mga problema, nagbibigay ng payo, nag-aalaga sa iyo, minamahal ka. Kahit sino maaantig, di ba? Kaya ang pagiging maantig, ibinabayad mo sa kanya gamit ang iyong ibabang bahagi. Ikaw, Naisip ko nang magbitiw at umalis. Pero sa tuwing nakikita ko si Jigu na nagpapakahirap, na walang sino mang nakakaintindi o nakakagaan ng loob sa kanya, hindi ko kayang iwan siya. alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin para lang makakuha ng isang order, pagkatapos kong uminom sa labas, at umuwi? Hindi lang ako nakakatanggap ng kahit isang magandang salita mula sa iyo, ang ibinibigay mo lang sa akin ay pagiging malamig. Gu Yifan, ipaliwanag mo ito. Ano tong marka ng lipstick? Gago, para sa'yo talaga tong lipstick. Maalon lang kasi yung daan, nasira yung kahon. Hindi mo alam, di ba? Nakakuha ako ng malaking order ngayon, sobrang saya ko. Sige, subukan mo. Gusto mo? Siyempre alam ko. Galing yan sa mga koneksyon ko sa pamilya Su. Bilang paggalang sa akin, sila ang nag-order niyan. Ang mga taga-pamilya Su, hindi nagbi-business sa inuman. Yifan, sino ba talaga yung kasama mong uminom? Pero hindi ko to shade sinusuot. Anong gusto mong ipahiwatig? Ginagawa ko to para sa pamilya natin. Araw-araw akong lumalabas para aliwin ang mga kliyente. Tapos pag uwi ko, malamig ka sa akin. Ang mga order at investments mo umaasa sa mga koneksyon at resources ko. Bakit mo pa kailangang mag-entertain ng kahit na sino? Ang mga inumin mo ibang babae ang nagbuhos. Anong sinabi mo? Hemp, mga koneksyon. Anong mga koneksyon mo? Yung mga ale sa palengke? O yung mga clerk sa supermarket? Hindi ba sila ang mga tao na nakakasalamuha mo araw-araw? Anong mga koneksyon mo? Alam kong gusto mong magpakitang gilas, pero dapat kang manatili sa katotohanan. Gu Yifan ay nasa kanyang posisyon ngayon dahil sa akin, ang kanyang assistant na sumusuporta sa kanya palagi. Lanlan, huwag mong pagurin ang sarili sa kanya.
Sa dami ng bisita dito ngayon, ikaw, umalis ka na ngayon. Huwag mong ipahiya pa ang pamilya ko. Tinatawag mo yun suporta. Ang suporta mo ay hayaan ang kumpanya na lamunin ng mga corrupt executives. Kung hindi ko sila palihim na pinalitan, ang Gu Corporation ay bankrupt na ngayon. So ang mass resignation ng mga executives ay pinlano mo. Nagtataka ako kung bakit ang mga kapatid ko ay biglang umalis kasama ko. Ikaw ang nasa likod ng lahat, Su Xiaoyu. Sila ay nakipaglaban sa akin sa negosyo, mga kapatid na dumaan sa buhay at kamatayan kasama ko. Buhay at kamatayan? Parang ikaw ang mamamatay, sila ang mabubuhay. Lahat sila ay corrupt, nagnanakaw ng pondo, tumatanggap ng kickback, at gumagawa ng peking kontrata. Kung hindi ko sila pinalayas gamit ang ebidensya, ang minamahal mong Gu Corporation ay nagutay-gutay na ngayon. Tumigil ka sa kakasabi ng kalokohan, sinusubukan mong maglagay ng agwat sa akin at sa mga kapatid ko. Bahala ka. Tapos na ako dito. Maaari mo pa ring tawagan sila pabalik ngayon din. Sa ganoong paraan, lalong mabilis mawawala ang Gu Corporation. Hindi ko kailangan ng payo mo. Lamnan. Puntahan mo at kunin lahat ng mga kapatid ko pabalik dito kaagad, tungkol naman sa mga executive na pinalagay ng babaeng iyon. Tanggalin mo silang lahat. Opo. Ginoong Gu, naalis ko na ang lahat ng mga kasalukuyang executive. At ang lahat ng dati ng naalis na mga executive ay naibalik na sa pwesto. Sa pagiging matigas ng ulo mo, makakapagpahinga na ako ng maayos. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang sinabi mo? Lahat ng shareholders ng Gu Corporation ay aalis? Ang mga shareholder na iyon ay mga veterano mula sa aming pamilyang Su. Ako ang nag-akay sa kanila upang patnubayan ang Gu Corporation mula sa pagkakautang hanggang sa mag-public. Kung wala sila, ang Gu Corporation ay isang hungkag na kumpanya na lang. Malapit na tayong magkaroon ng malaking deal sa Ailio. Napakalaking order. Bakit bigla nilang binawi ang pondo? Alam ko kung ano ang nangyayari. Malinaw na hindi sila nasisiyahan sa mga executive na inayos ni Su Xiaoyu. Kailangan mong kausapin sila kaagad. Nabawi ko na lahat ng dating veteranong executive. Bumalik na silang lahat ngayon. Tiyak nagagaling ang kumpanya. Ginoong Gu, ang posisyon ng mga shareholder ay balak nilang sumunod sa pangunguna ng pangunahing investor sa likod at yung mga veteranong dinala mo pabalik. Mayroon na silang napakasamang reputasyon sa industriya para silang mga daga na nagtatakbuhan sa kalye. Paano mo pa isinasama ang mga taong yon? Su Xiaoyu. Ikaw rin ang may gawa nito, di ba? Hoy, huwag kang magsalita ng walang basehan. Lagi mong sinasabi na isa lang akong may bahay. Ako, isang may bahay. Paano ko magagawang maimpluwensyahan ang kanilang desisyon? Bukod pa riyan, sinabi ko lang sa'yo. Lahat ng mga kasama mo ay mga parasite. Naniniwala ka na ngayon, di ba? Dati, akala ko. Niloloko ka lang ng mga taong ito. Nasadyang naive ka lang. Pero ngayon nakikita ko na. Magkakamag-anak kayong lahat. Anak, ano ang gagawin natin? Inaalis na ng mga shareholder ang kanilang mga puhunan. Mababaon ba tayo sa utang? Nanay, huwag kang magsalita ng masama. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Gu. Nandyan pa rin ang order na nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar. Pagdating ng panahon, napakaraming kumpanya ang gugustuhing makipagtulungan sa atin. Wala tayong hindi mahahanap. Eksakto. Kapag nakuha na natin ang order na iyon, tiyak na tataas ang halaga ng stocks ng kumpanya. Ang mga shareholder na umalis ay mga taong walang malayong pangarap. Hindi nila alam kung ano ang makakabuti sa kanila. Tama, sa loob lamang ng 5 maikling taon, mula sa kawalan ay naging pampublikong kumpanya na kayo. Sa buong Jiangcheng, kayo lang, Ginoong Gu, ang nakagawa nito. At sa tulong ng order na nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar, sa palagay ko, ang pagiging pinakamayaman sa Jiangcheng ng pamilyang Gu, sa halip na ang pamilyang Su, ay isang bagay na mangyayari lamang sa tamang panahon. Kapag ako na ang bagong pinakamayaman sa Jiangcheng, lulupigin ko ang pamilyang Su. Pagdating ng araw na iyon, ang mga shareholder na umalis. Huwag nang umiyak at magmakaawa sa akin. Ang tapang mo naman. Ang proyekto ng bagong enerhiyang sasakyan ni Elio ay parang napakagandang hiwa ng karne ng A5 Wagyu. Talagang primera klase. Pero naisip mo na ba dahil sa kasalukuyang kalagayang pinansyal ng kumpanya mo, kaya mo ba talagang hawakan ang malaking pirasong karne na iniwan ni Elio? Nagtanggal ka ng mga pangunahing ehekutibo. Ngayon, umaatras na ang mga shareholder. Sa kalagayan ng kumpanya mo, ang pagkuha sa proyekto ni Elio na nagkakahalagang 10 bilyong dolyar ay parang ahas na gustong lunukin ang elepante. Ang tawag mo sa sarili mo'y batang, magaling na negosyante. Hindi mo ba naisip to? Ano ba ang alam mo? Nakita nila ang potensyal ko. Malinaw na nakikita nila ang halaga ko. Akala mo ba hindi nila naisip ang mga punto mo? Yushin. Sa totoo lang, hindi nila naisip. Dahil ang unang target nila ay ang pamilyang Su.
Ako, si Su Xiaoyu. Ako ang nagbigay sa'yo ng utos na yun. Anak, tapos ka na ba sa tantrum mo? Birthday ng anak ko ngayon. Araw din ito na pirmado niya ang kontratang 10 bilyong dolyar. Isang araw para ipagmalaki ang pamilya natin. Dapat ay dobleng selebrasyon ito. Pero dumating ka at sinira mo ang lahat. Kung hindi dahil sa akin na umurong sa kontratang 10 bilyong dolyar, saan na ang dobleng selebrasyon mo? Lugi ang kumpanya mo taon-taon. Sino ang nagtatakip sa mga butas na iyon para sa iyo? Siguro nawawala na sa isip ko. Napatuloy kitang itinuring na walang pag-asa. Xiaoyu, nabubuhay ka ba sa sarili mong mundo? Akala mo ba karapatan mo lang ang lahat ng ginhawa? Kung ako ang nasa kalagayan mo, na may napakagandang asawa at napakabait na biyenan, masaya na akong maging nagpapayaman. Bukod pa riyan, kung hindi ka ang nagpapayaman, saan mo kukunin ang lahat ng ginto at alahas na ito? Tama si Lanlen. Tingnan mo ang sarili mo. Lahat ng suot mo ay binili ng pera ng anak ko. Ano bang ginawa ng pamilya namin para saktan ka? Dahil minamaliit mo ang anak ko. Lahat ng nasa iyo ay binili ng perang pinaghirapan ng anak ko. Isuli mo ang lahat, ngayon din. Anong ginagawa mo? Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Anong ginagawa mo? Ito ang alaala na iniwan sa akin ng mga magulang ko. Gamit ng patay pa rin ang daladala mo? Malas yan. Maagang namatay ang iyong ama. At ngayon, natatakot akong mauubos na rin ang oras ko. Anak ko, sa hinaharap, kailangan mong makakita ng taong magiging mabuti sa'yo. Sakalang mapanatag ang loob ko. Ito ay isang dekalidad na berdeng kristal na kuwintas. Ito ang patunay ng pagmamahal na ibinigay sa akin ng iyong ama noon. Ito ang pinakamamahal kong ari-arian. Ibinibigay ko ito sa iyo ngayon. Ituring mo itong mana ng pamilya natin. Dalhin mo palagi. Para bang kasama mo palagi kami ng tatay mo. Hindi ako makapaniwala na nasayang ko ang 10 taon ng buhay ko sa isang tulad mo. Guifan, gusto kong maghiwalay tayo. Narito ang mga papeles para sa paghihiwalay. Pirmahan mo. Tama ba ang naririnig ko? Gusto mong maghiwalay tayo? Mukhang handang-handa ka na ah. Oo, pirmahan mo dito at makakapagtakbo ka na kasama ng babaeng iyon at mabubuhay ng maligaya magpakailanman. Mahal, 10 taon na siyang kumakapit sa'yo nang hindi kayo naghihiwalay. Ngayon, bigla na lang siyang susuko ng ganito kadali? May problema kaya sa mga papeles ng paghihiwalay na ito? Tama yan, anak. Mag-ingat ka. Parang ang bagal-bagal niya kadalasan. Ngayon, naglakas loob siyang mag-eskandalo sa harap ng publiko. Sino ang nakakaalam kung ano ang binabalak niya sa'yo sa likod mo? Tama kayo. Ang dokumentong ito, kailangan kong ipatingin ito sa abogado ko. Hindi ako pwedeng pumirma ngayon. Guifan, wala kang magagawa. Kung hindi ka pipirma, idemanda kita para sa paghihiwalay. Huwag mong kalimutan ang sinabi mo kanina. Sa totoo lang, kami ni Lanlan ay nagdadalang tao na. Kahit anong gawin mo, hindi mababago ang katotohanang maghihiwalay tayo. Ay naku, inamin mo nang hindi sinasadya na nagkaroon tayo ng relasyon habang kasal ka pa. Ibig sabihin, ikaw ang may kasalanan sa pagsasama ninyo. Maaari siyang humiling ng mas malaking bahagi ng mga ari-arian at humingi ng karagdagang bayad pinsala. May ganun pala. Ang presidente ng GU Group, hindi mo ba naiintindihan ang mga pangunahing prinsipyo ng batas? Mga kasama, nakita at narinig ninyo lahat, di ba? Itinago ni Guifan ang kanyang sikretong kasintahan sa loob ng isang manika, maghapon at magdamag silang magkasama, at nabuntis niya ito. Aminado siya mismo kanina. Ngayon, dahil sa pera, ayaw niyang pirmahan ang divorce papers sa akin. Kaya ako na ang maghahain ng divorce. Pagdating ng panahon, sana kayong lahat ay maging saksi para sa akin sa korte. Ganyan talaga ang mga lalaki, nagbabago ang puso dahil sa pera. Nasa panig ko kayo, Miss Su, sinusuportahan kita. Kasama mo rin ako. Handang maging saksi para sa iyo. Mga kasama, kung mananahimik kayo at magkukunwaring hindi ninyo narinig ang sinabi ko, maglilipat ako ng 300,000 sa bawat isa sa inyo. 300,000. Guifan,
Gusto kong makita kung magkano pa ang natitirang pera sa kumpanyang Shell na ito na iniwan ng mga mamumuhunan. Para sa iyong pag-aksayahin. Mga kasama, kung may makakapagtestigo para sa akin, maglilipat ako ng $500,000 sa kanila. Ang daming tao dito. Saan mo kukunin ang ganoong kalaking pera? Ayos lang. Basta't manalo ako sa kasong ito, ano ang halaga ng ganoong maliit na pera para sa akin? Mahal, mukhang balak kanyang idemanda para pagkaperahan ka. Baka nakatutok na rin siya sa ating $10 bilyong na order. 10 taon tayong magkasama. Nang nasa pinakamababa ang karera ko, wala kang nagawa para tumulong. Ngayong malapit nang umangat ang negosyo ng pamilya Gu, nagbabalak ka para sa pera ko. $1 milyong. Basta't ang lahat dito ay makakalimot sa sinabi ko kanina at itatago ang sikretong ito para sa akin, maglilipat ako ng $1 milyong sa kanila ngayon din. Mga kasama, ang mga kasunduan sa pagiging kumpidensyal ay ipinadala na sa inyong mga telepono. Kapag kumpirmado na ninyo ang mga ito, maglilipat ako kaagad. MS, Su. Huwag mo kaming sisihin kung hindi kami tumulong sa iyo. Masyadong malaki ang alok ni Mr. Go. Hindi naman kami aktibong nananakit sa iyo, hindi lang kami tumutulong, tama ba? Ayos lang. Malaya kayong pumili. Ang bait-bait ni Mr. Gu. Ang pera ang nagsasalita. Sino ang mag-aakalang ang pagpunta sa isang birthday party ay magdudulot ng ganitong magandang kapalaran? Su Xiaoyu, nakikipaglaban ka sa kapital, sa tingin mo ba talagang mananalo ka? Kapital. Gusto kong makita kung gaano pa karami ang natitirang kapital mo. Sa totoo lang, kami ni Lanlan ay mayroon ng bunga ng aming pagmamahalan. Kahit anong pilit mo, hindi mo mababago ang katotohanang maghihiwalay na tayo. Guifan, walang saysay kahit binayaran mo na ang lahat. Lahat ng ito na i-record ko na. Pagdating ng panahon, magiging ebidensya ito laban sa'yo sa korte. Su Xiaoyu, kung hindi mo ginawa ito, baka naisip ko pa ang 10 taon nating pagsasama, binigyan sana kita ng pabuya. Sayang, masyado kang ganid. Hanggang sa $10 bilyong kong order, pinangahasang punteriyahin. Para sa isang taong ganid na tulad mo, wala kang makukuhang kahit sentimo. Para sa isang tulad mo, mababang paraan lang ang gumagana. Mababa man o hindi, tanungin mo ang mga netizen. Ano? Anong ibig mong sabihin? Anong mga netizen? Bago pa man ako mag-record, na i-live stream ko na lahat ng ginawa mo. Sa ngayon, ang mga ginawa mo ay naging mga video clip na kumalat na sa buong internet. Ano? Gago May ka talagang natututunan ka manloko. talaga araw-araw. Anong klaseng Ang plot drama. ito? Itinatago ang Araw-araw may kabit sa bagong loob ng isang natututunan. malambot na laruan. Ito talaga ay hindi ka panipaniwala. Hindi ka panipaniwala. Iminumungkahi kong ang gago at ang kuneho ay dapat na lang tumakas ng magkasama, at ang pagtatago sa isang tao sa isang. Bakit hindi na lang kayong dalawa ng kuneho ang tumakas? Hoy mga tao, wag lang kayong manood, bagay sila sa isa't isa. Huwag ninyong sirain ang buhay ng ibang tao. Hahaha, may nagtatago ng kuneho sa isang gintong hawla. Melancholy Blue, alis na tayo. May natututunan ka talaga araw-araw. Binibining Su, huwag kang matakot. Kilala ko ang isang napakagaling na abogado para sa diborsyo. Ipagkakatiwala kita sa kanya. Sisiguraduhin namin na ang gago na yan ay mababayaran sa kanyang ginawa. Su Xiaoyu, ipinahamak mo ako. Ako ang nagpahamak sa'yo? Napakalaki ng tiwala ko sa'yo. Nagliligaw ka pala sa iyong munting kabit sa aking likuran, at nagdalang tao siya. At sa buong panahong iyon, nagpaplano ka na itaboy ako. Ano ang tawag sa inyong dalawa? Su Xiaoyu, hindi ko inasahang sa harap ng iba. Mukha kang napakabait at mahinahon, ngunit sa likod ng mga pinto, gagawa ka ng isang bagay na napakabaho at kasuklam-suklam. Kung ikukumpara sa iyong mga palihim at mapanlinlang na pakana, ang ginawa ko ay maliit na bagay lang. Kaya, ano ang pakiramdam? Na nasayang ang 50 milyon. Masarap ba? Ginoong Gu, mayroon kaming pinirmahang kontrata dahil itinago namin ang lihim at hindi nilabag ang kasunduan. Ang perang iyon ay hindi na mababawi. Oo, ang iyong asawa ang nag-live ng mag-isa. Hindi namin ibinunyag ang anuman. Wala itong kinalaman sa amin. Anong kahihiyan para sa pamilya? Paano tayo nagkaroon ng isang malas na tulad mo, ni hindi mo ako mabigyan ng isang apo na lalaki? At ngayon, pinagawa mo ang aking anak na magsayang ng 50 milyon ng walang dahilan. 50 milyon. Noong nasa probinsya pa ako, iyon ay sapat na para sa ating lahat, sa maraming henerasyon. Narinig mo na ba ito? Kapag ang isang tao ay kumita ng pera na lampas sa kanyang pangunawa, ito ay kalaunan ay aagos din pabalik. Si Guifan ay isang walang kwentang tanga lang. Ang 50 milyong ito ang pinakamahusay na patunay niyan. 5 taon kitang sinuportahan, kahit hindi ka nagtatrabaho, kahit isang araw, at ito ang gaganti mo sa akin. Hayaan mong linawin ko ito sa iyo isa pang beses. Lahat ng meron ka, Guifan, ay ibinigay ko sa iyo. Ako si Su Xiaoyu, mula sa likod ng mga pangyayari. Ngayon, ikaw, Guifan, at si Zhang Lanlan, walang utang na loob.
Kinakagat ninyo ang kamay na nagpapakain sa inyo. Tama na. Gusto mo lang ng settlement sa breakup, di ba? Ibigay mo na lang sa kanya. Ang 10 bilyong dolyar na order natin ay malapit nang matapos. Makakamit na natin ang lahat pagkatapos. Ayaw ko nang makipagtalo pa sa iyo. Sabihin mo ang presyo. Sigurado ka bang gusto mong magpresyo ako? Sigurado ka bang kayang-kaya mo? Wala akong presyong hindi kayang bayaran. Presyo lang na hindi mo kayang hingin. Sige. Magkano? E di magsimula tayo sa aking jade pendant. Ang pendant na iyon ay pamanang ari-arian ng pamilyang Su. Nagkakahalaga iyon ng 100 milyong dolyar. Dati akala ko ikaw ay isang babaeng hindi materialistiko. Mukhang mali ang pagkakilala ko sa iyo. Xiaoyu, pareho tayong galing sa ordinaryong pamilya, ordinaryong pinagmulan. Ang isang pamanang ari-arian ay nagkakahalaga lang ng ilang daang libo. 100 milyon? Ang pamanang ito mo, ipinamana ba ito mula pa sa dinastiyang Qi o ano? Sa totoo lang, ipinamana ito mula sa dinastiyang Qi. Ito ay isang pendant na isinuot ng mismong hari ng Qi. Noon, ang aking ama ay gumastos ng 10 milyong dolyar sa isang auction house para makuha ito at ibinigay sa aking ina. Ngayon, sa pag-usbong ng kultura, tumaas ang halaga ng mga artifact ng dinastiyang Qi. Ang aking pendant ay natural na tumaas ng 10 beses ang halaga. Hindi mo pwedeng sabihin lang na 100 milyon ang halaga. Nasaan ang patunay? Tingnan mong mabuti. Ito ang appraisal report mula sa Jaaside Auction House. At ang patunay ng pagbili. May iba ka pang tutol. Wala nang ebidensya ngayon. Ang pinag-uusapan ko ay itong jade pendant, 100. At walang sinuman ang makakapagpatunay na mali ako, tama ba? Kayong mga tao. Talagang wala kayong hiya. Xiaoyu, hindi ba't itinayo mo ang imahe mo bilang CEO ng Su Corporation? Sa mundo ng negosyo, palaging puno ito ng panloloko. Ginagawa ng mga tao ang lahat para makuha ang gusto nila. Naiintindihan mo naman siguro yan? Mas mabuti pang mag-isip ka na ng mga paraan para kumita ng pera. Basta't legal, magiging mapagbigay ako at tutulungan kita. Mula nang magsama tayo, sa nakalipas na 10 taon, tinulungan ko ang kumpanya mo na ayusin ang mga gulo nito. Madaling mahigit 10 bilyon yon. Kaya mo bang bayaran yon? Sa ganong logic, nasayang ko rin ang 10 taon sa'yo. Kaya mo bang bayaran, yon? Kalimutan mo na. Ako ang mas mabuting tao dito. 5 milyon. Yan ang huling alok ko. Kung papayag ka, pipirmahan ko ang divorce papers. Kapag pumirma na ako, lalabas ka kaagad sa bahay ko. Ayaw kong makita ka ulit. Aalis na ako. Ito ang aking bila. Ikaw ang dapat umalis. Ano? Bilya mo? Binili ko ang bilang ito 5 taon na ang nakalilipas. Sayo? Panaginip lang yan. Tiningnan mo na ba kung sino ang nag-develop ng complex ng bilang ito? Sino ang nagtayo nito? Ang bilang ito, naalala ko, ito ay dinevelop ng pamilyang Su, ang pinakamayaman sa Jiangcheng. 10 taon na ang nakalilipas, ibinebenta ito ng 100 milyon bawat unit. Ngayon ang halaga sa merkado ay mahigit 1 bilyon. Ano? 10 bilyon. Noong binili ko ito 3 taon na ang nakalilipas, malinaw na 3 milyon lang. Ginoong Su, ang mga villang aming dinidevelop ay nagsisimula sa 50 milyon bawat isa. Ang feng shui at tanawin ng villang ito, ang pinakamaganda, nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon. Ipinagbibili mo ba talaga ito kay Guifan sa halagang 3 milyon lang? Kung hindi lang para mapanatili ang mukha, hindi ko sana hiningi kahit ang 3 milyon. Magkakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Ito, ituring mo na lang itong regalo ko sa kanya. Ngayong naayos na ang usapin sa bahay, maaari na siyang mag-focus sa kanyang karera. Kung hindi ko binayaran mula sa sarili kong bulsa ang 77 milyon para sa'yo, ano ang nagpapalagay sa'yo na mabibili mo ang korona ng kompleks ng bilang ito sa halagang 3 milyon? Ang may-ari ng bilang ito ay ako, pero mapagbigay ako. Basta't babayaran mo ang natitira na 77 milyon. Ang bilang ito ay mananatiling sa iyo. Maaari kaya na siya ay talagang mula sa pamilyang Su. Huwag kang magpakatanga. Kung siya ay talagang tagapagmana ng pamilyang Su, ibibigay niya lang ito sa iyo ng libre. Bakit kaya siya ay kumuha ng 3 milyon sa iyo noon? Muntik mo na akong naloko. 500,000. Iyon ay sapat para sa iyo at Shishi upang mabuhay ng buong buhay. Binabalaan kita. Huwag kang masyadong sakim. Kakalkula ko lang ng mabilis, at may utang ka na sa akin ng mahigit 100 milyon. Akala mo makakalusot ka sa isang hamak na 500,000. Imposible. MS, Su. King. Tamang-tama ka lang.
Pakiusap, tulungan mo ang mga mangarap na ito na magising sa katotohanan. MS, so, malapit nang dumating si Elio. Sabi niya kailangan kanyang makita ng personal, bago niya pipirmahan ang kontrata. Walang problema. Lahat, hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Shu Qing, katulong ni MS, so, ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Mapapatunayan ko na ang bahay na ito ay binili ng aming MS, so, 5 taon na ang nakalipas. Noon, upang huwag mapahiya ang kanyang asawa, na si Gu Yifan, siya ay naningil lamang ng simbolikong 3 milyon. Ikaw ang bumili ng villa sa kanya noon. Naalala mo ang kontratang ito, di ba? What? Mabuti, kung nais mong ipagpatuloy ang paghawak sa villang ito, kailangan mong bayaran ang pagkakaiba ng presyo, 77 milyon. Kung hindi, kailangan naming hilingin sa iyo at sa iyong buong pamilya na lumipat. Anong kalokohan yan? Nang pirmahan natin ang kontrata, nakasulat ng malinaw, puti sa itim. 3 milyon yon. Sa tingin ko, ang pamilya Suninyo ay nagtataas lang ng presyo. Nakikita mo ba? Nakikita mo ba? Ang 77 milyong ito ay galing mismo sa bulsa ni President Su para sagutin ang kulang. Narito ang address ng villa. Narito mismo, pangalan ng bumili. Pangalan ng bumili. Su Xiaoyu. Tama. Ito ang aming presidente ng Su Group, si MS Su Xiaoyu. Imposible. Imposible. Siya nga ba talaga? Ang anak ko ay napangasawa ang presidente ng Su Group at ako, ang sarili niyang ina, ay walang kaalam-alam. Sabi niya, assistant siya ni President Su. Anong patunay mayroon siya? Sa tingin ko siya ay si Su Xiaoyu, inarkila lang para magpanggap at ang kasunduang ito ay peke rin. Lahat ito ay palabas lang para mas lalong kumita mula sa inyo. Tumigil ka diyan. Tumigil ka diyan. Lanlan. Hindi. Sumama ka sa akin pauwi. Hindi ikakasal si Lanlan sa iyo. Matandang yan. Ang tatay niya ang kumuha ng dowry mo. Sa kanya ka humingi. Kinuha na ng tatay niya ang pera at tumakas kasama ang pangalawang asawa. Hindi ko pwedeng hayaan na ang matandang to ay masayang lang ang 3,000 dolyar. Umalis ka sa harap ko. Masamang babae ka. Sumama ka sa akin. Hindi ako magpapakasal sa iyo, matanda. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Tigil. May 30,000 dolyar dito. Dapat ay mabibili na niya ang kanyang kalayaan, di ba? Sino ang mag-aakalang itong batang ito ay nagkakahalaga ng ganito karaming pera? Tama na. Tara na. Ito ang aking tarheta ng negosyo. Kung magkakagulo ulit sila mamaya, puntahan mo ako kahit kailan. MS, Su, gusto kong mag-aral at pumasok sa kolehiyo. Maaari mo ba kaming tulungan? Zhang Lanlan, ikaw at ako ay parehong tinulungan ni President Su bilang mahihirap na estudyante noon. Kung hindi dahil kay President Su, ikaw ay naibenta na sana sa isang lumpong matandang binata sa probinsya. Ito ba ang paraan mo ng pagbabayad sa taong nagpakita sa iyo ng kabaitan? Ang paraan mo ng pagbabayad ng kabaitan ay ang tulungan siyang mandaya ng mga tao? Hindi ka ba empleyado ng Su Corporation? Ang babaeng ito ay nag-aangking siya ang presidente ng Su Corporation. Kilala mo ba siya? President Su. Siya. Hindi siya si President Su. Hindi si President Su. Ang ganda talaga ng jade pendant mo. Malamang napakamahal nito. Alaala ito mula sa aking mga magulang. Walang katumbas ang halaga nito. Isinusuot ko ito araw-araw. Para maalala ko sila. Ha, ganun ba? Isang beses ko lang nakita ang CEO, si MS. So, ang naaalala ko lang. Laging suot niya ang jade pendant mula sa dinastiyang Qi. Walang suot ang babaeng ito sa leeg. Simple lang ang suot niya. Mukhang isang may bahay. Paano siya magiging CEO? Hindi mo ako kilala, pero naaalala kita. Wala akong pakialam kung naaalala mo ako o hindi. Ang importante, siguradong hindi ikaw ang CEO. Su Xiaoyu. Narinig mo ba yon? Isang empleyado ng Su Group ay hindi ka man lang kilala. Hanggang kailan mo itutuloy ang pagpapanggap na ito kasama ang tinanggap mong aktor? Dati, akala ko lang, hindi ka makapagkaanak ng lalaki. Pero kahit papaano, totoo ka naman. Ngayon nakikita ko, na talagang matalino at tuso ka. Ginagawa mo ang lahat ng ito, para lokohin ang pera ng anak ko. Ako ang nag-ayos noon. Tanungin mo ang anak mo. Ang pagtatago niya ng kanyang kalaguyo sa loob ng isang rabbit hole, ako rin ang nag-ayos noon. Tama na. Su Xiaoyu 5 milyon, hindi ka pa rin kontento?
Ang pinagsisisihan ko talaga sa buong buhay ko ay ang pakakasalan ang isang gold digger na tulad mo. Gu Yifan, 10 taon kong inialay sa'yo. Matagal kitang tinulungan ng palihim ang pamilya Gu. At sa huli, mas mababa pa ang halaga ko kaysa sa isang bunny girl. Jigo, kung hindi mo kayang bayaran ng kompensasyon, sabihin mo na lang. Sa totoo lang, ang halagang ito, para sa aming CEO Su, ay parang barya lang. Pero para sa pamilya Go, malamang mauubos ang kayamanan ninyo. Nang aalas ka sa akin, malapit na akong maging ang pinakamayaman. Maghahasi ka ng gulo sa harap ko. Dapat kang pagdusahan. Mga gwardiya, Anong ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako. ikaw at ang babaeng ito na si Shuqing ay nagtutulungan sa kahabag-habag na palabas na ito para lang makakuha ng napakalaking kompensasyon sa diborsyo. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, panaginip lang yan. Wala akong ibabayad kahit sentimo. Nandaya ka habang kasal tayo. Ikaw ang may kasalanan. Walang kompensasyon. Palamuti lang ba ang batas ng pag-aasawa ninyo? Kapag nakuha ko na ang deal na 10 bilyong dolyar, ako ang batas. Hindi ba't nagpapakataas-taasan ka kanina? Ginawa mong ang buong pamilya ko parang mga tanga sa harap ng lahat ng mga tao. Hindi kita palalampasin ng ganun lang. Kung may problema ka, sa akin mo idulog. Sino ka ba? Wala kang karapatang magsalita dito. Sampung taon. Sa wakas ay makikilala ko na ang taong nagligtas ng buhay ko noon. Heto, kunin mo ito. Salamat. Batay sa itsura mo, nasa paaralan ka pa, di ba? Ito ang aking tarheta. Kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako. Maaari kitang sponsoran sa pag-aaral. Ginang Su, ang deal na 10 bilyong dolyar ay pang-umpisa lang. Kung kailangan mo ng anuman, lahat ng aking mga ari-arian sa buong mundo ay magagamit mo. Ngayon, ako naman ang magpoprotekta sa iyo. Kung may mga has na mang-api sa iyo, gagantihan ko sila ng 100 beses. Zhang Lanlan. Ang kapal mo. Siyempre naman, nandyan ang lalaki ko para sa akin. Wala akong hindi kayang gawin. Alam ko. Matagal mo nang alam tungkol sa akin, di ba? Kaya ngayon, sinadya mo itong iskandalo. Tama ba? Ano naman kung alam ko? Ikaw ang gumagawa ng lahat ng kalokohang yan. Natatakot kang mabuking ka. Ang pinagsisisihan ko ay ang pagtulong ko sa'yo noon. Huwag mong isipin na dahil tinulungan mo ako noon, ay mas mabuti ka na kaysa sa iba. Nakikita mo ito? Lalaki ito. Ikaw at ang anak mong babae ay hindi kasing halaga ng anak kong lalaki. Kaya, mas mabuti ako kaysa sayo. Ang lalakas na ng loob ng mga kerida ngayon, nangangaral pa sa asawa, sa harap ng lahat. Sobra talaga ang kapal. Sobra talaga ang kapal. Hinaan mo naman ang boses mo. Sa panahon ngayon, ang mahirap ang kinukutya, hindi ang puta. Ipapakasal na siya sa pinakamayamang lalaki sa bayan. Nagpapalakas ng loob ang pera. Lagi kang nagpapanggap na santa. Sino ba ang niloloko mo? Para bang, mas mabuti ka kaysa sa lahat. Matagal na kitang kinakayamutan, pero hindi naman ako walang utang na loob. Ang perang ibinigay mo sa akin, ay gagamitin ko para suportahan ang anak mong babae. Pagkatapos ng lahat, kapag ikaw ay umalis na sa pamilya Gu, ikaw at ang kapalaran ng anak mo ay magiging palaboy sa kalsada. Ha ha ha. Zhang Lanlan. Ang panahon kung saan ang estado ng isang ina ay nakadepende sa kanyang anak na lalaki ay natapos na mga dekada na ang nakalipas. Hayaan mo akong bigyan ka ng payo. Ang mga lalaki ay mas magaling magpanggap kaysa sa iniisip mo. Nadaya ako ng pagpapanggap ni Gu Yifan. Ganap na nalin lang. Kaya nga ako nahulog sa ganitong kalagayan ngayon na sinisigawan ng isang babaeng katulad mo. Ikaw ay ikaw, at ako ay ako. Ang dahilan kung bakit ka nahulog sa ganitong kalagayan ay simpleng dahil si Yifan ay hindi ka mahal. Ang kabataan at kagandahan ay malalanta ring balang araw. Kapag dumating ang panahong iyon, at sa tabi ni Gu Yifan, ay may lumitaw na ika-4 o ika-5 kabid na nagdadalang tao ng kanyang anak. Isipin mo na lang, ano pang kalamangan ang matitira sa iyo? Su Xiaoyu, huwag mong isiping mababrainwash mo ako. Mga guwardiya, hawakan ninyo siya para sa akin. May nararamdaman ka pa para sa iyong dating amo, ha? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang pamilya Gu ay malapit ng maging pinakamayaman sa Jiangcheng. At ako ang magiging asawa ng pinakamayamang lalaki. Kung mangahas kang sumalungat sa akin, papaniwalain kitang mawala sa Jiangcheng. Ako ang asawa ng pinakamayamang lalaki sa lungsod na ito. Anong lakas ng loob mo para sumuway sa akin? Papaniwalain kita sa Jiangcheng. Hulihin siya! Bitawan mo ako. Akala ko, Hihingi ka ng tawad sa akin at magiging quits na tayo. Pero nagbago na ang isip ko. Gusto kong lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Lanlan, hintayin na lang natin matapos ang pagpirma, bago natin ayusin ito. Kung hindi, kung makita ito ni G. Elio, hindi maganda ang itsura. tama siya, Lanlen. Ang pinakamahalaga ngayon,
ay ang pagpirma. Ang dahilan kung bakit nasayang ang napakaraming oras ko at napahiya ako sa harap ng lahat ay dahil lahat sa kanya. Kung hindi siya luluhod at hihingi ng tawad sa akin, hindi ako masisiyahan. Xiao Yusu, gusto kong lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Sa ibabaw ng patay kong katawan. Bitawan si President Su. Kung may kailangang lumuhod o humingi ng tawad, ako na ang gagawa. Nagpapakabayani ka ba? Gusto ko kayong dalawa ay lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Ano pang hinihintay ninyo? Guifan, hahayaan mo ba talagang ang kabit mo ay ipahiya ako ng ganito? Bitawan. Bitawan mo ako. Kasalanan mo rin kung bakit ka nagkagulo. Lumuhod ka kay Lanlan ng ilang beses para kumalma siya. Anong problema? Bitawan mo ako. Dumating na si Gielio. Ikaw siguro si Gielio. Tulong! May tao ba diyan? Pakawalan ninyo kami. May tumulong. Marami na akong narinig tungkol sa iyo. Ako si Guifan, mula sa angkan ng Gu. Ang makilala ka ay ang pinakamalaking karangalan sa buhay ko. Akala ko si G. Elio ay taga Haiguo. Hindi ko inaasahan na taga Jiangcheng pala siya. Ang mga magulang ko ay talagang taga Jiangcheng. Sa totoo lang, isinasaalang-alang kong ilipat ang lahat ng operasyon ko pabalik sa amin. Dahil dito, may target partner na ako. Ito, G. Elio. Magsisilbi muna ako. Maligayang pagbabalik sa Jiangcheng, at ito ay para sa isang matagumpay na partnership. Salamat sa inyong init at pagtanggap, pero tungkol sa matagumpay na partnership na iyan, ako si Guifan, mula sa angkan ng Gu. Ako ang partner mo para sa electric vehicle project na ito. Ah, ikaw pala si Guifan. Ako nga, sa tingin mo, karapat-dapat kang makipagnegosyo sa akin? Ginoong Elio, ano ang ibig mong sabihin? Ikaw at ang iyong kumpanya? Nagsagawa ako ng pagsusuri ng background. Isang kumpanyang magulong-magulo, mga executive na nagnanakaw ng pondo, panloob na katiwalian, pagpapalusot ng libro, na may taunang pagkalugi na 300%. Gayunpaman, may isang misteryosong kumpanya ang lihim na nag-iiniksyon ng kapital at direktang kayang pondohan ka para mag-public. Sa isang banda, hindi ba't pinatutunayan nito kung gaano kakayahan ang aming kumpanya? Ginoong Elio, bagamat ang aming kumpanya ay maraming kakulangan, tiyak na hindi ito kasindumi ng inilalarawan mo. Ang ganitong klaseng babae, marami na akong nakita sa Haiguo. Ngunit, sa Jiangcheng, isang lugar na kilala sa tradisyon, ito ang una kong naranasan. Sino ang mag-aakala na si President Gu ay napaka-liberal? Ang aking empleyado ay nagbibiro lang. Hayaan mong diretsuhin na kita. Si President Su ang nagpumilit na makipagtulungan ako sa iyo. Kaya nga kinontak kita. Ngunit, narinig kong pinagtaksilan mo ang kanyang damdamin. Kahapon, ang kanyang assistant ay tumawag sa akin at nagsabi na hindi ko na kailangang isipin pa kayo, ang grupong ito na gulo-gulo. Diretsyo na akong makakapirma sa Su Group. Kaya't dumiretso ako rito. President Su. Ano ang kanyang buong pangalan? Ang Su Group ay palaging napakasekretibo dito sa bansa. Hindi ko rin alam ang kanyang pangalan. Ngunit mayroon akong kanyang larawan. Hindi maaari. Si Su Xiaoyu ay talagang ang presidente ng Su Group. Hindi mo ba kumpirmahin na hindi siya ang CEO ng Su Group? Wala akong ideya. Lagi namang daladala ni President Su ang isang jade pendant. Hindi ko nakita sa leeg niya kanina. Kaya totoo pala ang sinabi ni Mrs. Gu lahat. Siya nga talaga ang CEO ng Su Group, ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Ngayon, yang gago na si Go Yifan. Sa wakas ay natatanggap na ang nararapat sa kanya. Ano ang gagawin natin? Hindi ko inakala na si Su Xiaoyu ay talagang CEO, kaya kami ni Yifan ay talagang wala ng pag-asa. Sino ang mag-aakala na siya nga ang pinakamayaman? Kung hindi dahil sa iyo, kabits. Na nanggulo sa anak ko, hindi masisira ang kasal ng anak ko, at hindi ko mawawala ang pinakamayaman sa Jiangcheng bilang manugang. Malas. Kung malaman ni Elliot ang ginawa ko kay Su Xiaoyu, wala na ang deal na $1 bilyon. Kung ganon, paano na ako mananatili sa Jiangcheng? Gago. Bakit hindi ko nalaman noon pa ang tunay na pagkatao ni Su Xiaoyu? Lahat ito dahil sa kabit na ito. Kung hindi niya ako ginulo, hindi ko sana ipagkanulo si Xiaoyu. Kung hindi nasira ang kasal ko, ang buong Su Group ay magiging akin, magiging bilyonaryo ako. Iyon ang magbibigay dangal sa aking mga ninuno. Mahal, ano na ang gagawin natin ngayon? Kumusta? Si Su Xiaoyu ay nasa akin na ngayon. 10 minuto na ang nakalipas. Hindi pa ba dumarating si Miss Su? Mr. Elio? Sandali lang po, kukunin ko siya para sa inyo kaagad.
Sa wakas kaya, ay muling magkikita. Dalhin sina Su Xiaoyu at ang kanyang assistant at ikulong sa isang lugar na walang makakahanap. Hanggang sa matiyak natin ang deal na 10 bilyong dolyar, hindi sila dapat pakawalan. Labag iyon sa bata. Asawa pa rin tayo, nag-aalala lang ako sa kanyang kalusugan. Hahanap ako ng tahimik na lugar para siya makapagpagaling. Hindi matatag ang kanyang kaisipan ngayon. Kaya, ang mga usaping pang negosyo ay ako ang hahawak. Ano ang labag sa batas doon? Ah, ganun ba? Basta't ipinta natin siya bilang isang baliw na babae, magagawa natin ang gusto natin. Honey, gusto ko kung gaano ka katalino. Mr. Elio, aminin ko, may mga hindi pagkakasundo ang asawa ko at ako. Pero ang usapang diborsyo ay pabigla-biglang pahayag lang. Siya ay kasalukuyang hindi maganda ang pakiramdam. Kaya, ako ang maghahatid ng kanyang mga kagustuhan. Sabi niya, matagal na siyang nagsawa sa mga labanan sa korporasyon at naghahanda na siyang magbitiw. Lahat ng may kinalaman sa negosyo ng pamilya Su ay maipapamana rin sa akin. Paano naman ang kontrata? Kailangan pa ring dumaan sa aming pamilyang Gu. Kaya, kailangan mo lang na pumirma sa akin at tapos na, paumanhin. Kailangan ko pa ring i-verify ito kay Miss Su. Yung tono ng tawag, Miss Su? Ikaw ba yan, Miss Su? Mr. Elio, tingnan mo. Sinabi ko na. Ayaw mong maniwala. Iniwan pa niya sa akin ang kanyang phone. Ibig sabihin, na ipagkatiwala niya sa akin ang buong kumpanya sa akin. Posible kayang si Miss Su ay talagang ipinagkatiwala ang kumpanya ng buong buo sa kanya? Pirmahan muna natin ang kontrata. Kung ito nga ang kagustuhan ni Miss Su, ay wala na akong masasabi. Kapag napirmahan mo na ang deal na 10 bilyong dolyar at ang Su Group ay magiging akin. Anong ginagawa nyo? Pakawalan niyo kami. Tigilan mo yan. Kapag nakuha na namin ang Su Group at ang aming deal na 10 bilyong dolyar, natural na pakakawalan namin kayo. Ikaw, ang assistant ni Miss Su. Mr. Elio, sagipin mo kami. Sinira mo ang mga plano ko. Kunin mo ang kanyang cellphone. Ginoong Elio. Tulong. Sandali, nasa panganib si Miss Su. Mali ang narinig mo. Baka galit pa rin siya. Mamaya, ako ang lalapitan sa kanya para ayusin ang lahat. Mauna ka na at pumirma. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Hanggat hindi ko nakukumpirma ang kaligtasan ni Miss Su, ang kanyang personal na kaligtasan, hindi ako pipirma kahit isang salita. Hanapin sa buong mundo ang numerong ito ng telepono. Gusto ko malaman ang lokasyon ng may-ari. Miss Su. Ikaw pala. Ikaw pala si Elio. Miss Su, hindi ngayon ang oras para magkita-kita. Baka may mga mahahalagang bagay kang kailangang asikasuhin. Tama. Guifan, hindi ko inakala. Gagawin mo ang lahat para sa pera. Magsasagawa ng iligal na bagay. Manghahas kang iligal na ipagkait ang aking kalayaan. Hindi, lahat ng ito ay siya ang may kasalanan. Ginayuman niya ako. Siya ang nagturo sa akin ng lahat. Naging mabait lang ako sa sandaling iyon. Hinugasan niya ang utak ko. 10 taon na tayong magkasama. Paano ako makakapanakit sa'yo? Gu Yifan. Para lang mapasaya siya, ginawa mo akong salarin. May sasabihin ako sa'yo. Kasama tayo dito. Kung ako'y mabibigo, lahat tayo mabibigo. Su Xiaoyu, may isa pa akong sasabihin. Hindi ako ang unang kabit niya. Dahil nanganak ka ng babae, nagsinungaling na siya pagkatapos ng kasal ninyo. Gago lang talaga siya. Tumahimik ka, kung hindi dahil sa'yo, ang anak ko. Ang aming hifon, hindi sana napasama sa ganitong landas. Sa inang tulad mo, hindi nakapagtataka na lumaki kang ganoon ang anak. Tumawag ng pulis. Ating usigin ang tatlong ito ayon sa batas. Buntis ako. Hindi ako pwedeng makulong. Xiaoyu, 10 taon na tayong mag-asawa. Nawala lang ako sa tamang landas. Paano mo ako matitiis na makulong? Paano naman si Shishi? Ang isang gago tulad mo ay hindi karapat-dapat maging ama ni Shishi. Pasensya. Mr. Elio. Nakita mo ang hindi magandang usapin ng pamilya. Huwag kang mag-alala. Hindi ito makakaapekto sa aking pagsusuri sa Su Group. Tara na. Mag-sign muna tayo ng kontrata.
Magandang pakikipagnegosyo. Ano ang pakiramdam, Guifan? Ang pangarap mong maging bilyonaryo, nasira. Ano ang pakiramdam? Nagustuhan mo ba ang regalo ko? Sinadyang mo ito. Ang lahat ng dating kabaitan at pagiging mabuti mo, pakitang tao lang. Maglabas ka ng galit. Ikaw ang papasok sa kulungan. Hindi ako. Oo nga. Nasuri mo ba ang mga kuwenta ng kumpanya? Ang pendant ng Jade, ang villa, at ang hush money na personal mong pinangako. Ang Gu Group ay dapat may utang na 1 bilyon ngayon, tama ba? Hindi ko alam kung gaano katagal ang kailangan mo para bayaran lahat pagkatapos mong makalabas. Su Xiaoyu. Hindi ko hahayaan ito paglabas ko. Pagkatapos mong makalabas, hindi na tayo magkapareho ng social class. Itabi mo ang mga banta para sa oras na makita mo ako ulit. Dalhin siya. Hindi ako makapaniwalang ang pinakamayaman sa Haigo ay isa palang estudyanteng aking sinuportahan. Napakaswerte ko, Su Xiaoyu, na hindi sinasadyay na suportahan ko ang isang future tycoon. Noong unang dating ko sa Haigo, inaapi ako ng mga kaklase ko. Naiinggit sila sa magandang grado ko, kaya kinukuha nila ang pera at pagkain ko. Ayokong istorbohin ang mga magulang ko, kaya tiniis ko na lang ng tahimik. Matapos muling maapi at manakawan, wala na akong pera. 3 araw at gabi akong nagutom sa tabi ng kalsada, hanggang sa makita kong may nagtapon ng hindi pa ubos na sandwich sa basurahan. Gusto kong hukayin iyon. Pero ang mga tingin ng mga tao, ayaw pahintulutan ng aking dangal. Heto, kainin mo ito. Salamat. Mukhang nag-aaral ka pa. Heto ang card ko. Kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang, kaya kong suportahan ang iyong pag-aaral. Matagal bago nakilala ko ang isang anghel. Kaya noong panahong iyon, inaapi ka at wala kang makain. Matagal bago kita nakilala, bago ko naunawaan ang isang bagay, gaano man kasama ang mangyari sa buhay, huwag kang susuko, laging may pag-asang darating sa'yo. Pagkatapos, nakapasok ako sa Ocean State University. Pagkatapos ng pagtatapos, itinatag ko itong kumpanya ng mga bagong enerhiyang sasakyan. Yung inapi, mahirap na bata 10 taon lang ang ginugol para maging pinakamayaman sa Ocean State. Tayo'y magtagay para sa matapang na binatang hindi sumuko. Nagsumikap ako ng 10 taon, at sa wakas, ay may naabot na ako. Doon ko naalala na kailangan kong hanapin ang anghel na minsang tumulong sa akin. Hinanap kita sa buong mundo. Sa wakas, may nakuha akong bakas tungkol sa'yo. Pero hindi ko mahanap ang pangalan mo kahit saan. Buti na lang, sa huli ay nakita rin kita. Ako rin. Nakikita ko ang lahat ng magagandang nagawa mo sa Ocean State. Akala ko matanda ka na. Hindi ko inasahang napakabata mo pa. Mas bata ka pa sa akin. Plano ko rin na ibalik ang negosyo ko sa amin, para masubaybayan ko. Ang ano? Pag-unlad ng mga bagong enerhiyang sasakyan. Huwag kang mag-alala diyan. Kami sa Sumotors ay isang nakatatag na tagagawa ng sasakyan. Marami kaming karanasan sa larangang ito. Para sa kolaborasyong ito, ibibigay ko ang lahat ng makakaya ko para masigurong ang ating bagong enerhiyang sasakyan ay matagumpay na ilulunsad. Kung makakapasok lang ako sa Su Group at makalapit kay Su Xiaoyu. Mahal na mahal mo ako noon, nasasaktan ka pa. Naniniwala ako na babalik ka rin sa akin. At pagkatapos, ang Su Group ay magiging akin. Handa na ang unang batch ng mga electric car. Sabay natin itong ilunsad mamaya. Walang problema. Sandali lang. Para sa iyo. Para sa akin. Wala naman yan, karaniwan lang. Para lang ipagdiwang ang paglulunsad ng unang batch. Salamat. Ang useless mo talaga, sinadya ko pang bumili ng bulaklak para sa kanya. Ang dalawang to may binabalak, no? Hindi pwede. Hindi ko hahayaang mauna sa akin ang ibang lalaki. Maraming salamat sa inyong pagsusumikap sa nakaraang 6 na buwan. Ang bagong enerhiyang dekuryenteng sasakyan, isang pinagsamang pakikipagsapalaran ng grupo ng Su at kumpanya H, ay sa wakas ilulunsad ang tapos na produkto ngayon. Mr. Elio, Salamat sa iyong suporta sa teknikal na aspeto. Malaking tulong talaga iyon. maaari mo bang bigyan kami ng maikling pagpapakilala? Sa mga bagong tampok ng produkto, Isang karangalan. Para sa linyang ito ng mga bagong enerhiyang sasakyan, pinalitan namin ang mga salamin sa tagiliran ng mga side view camera. Sa parehong oras, ang mga gulong ay may built-in na self-sensing system.
Maaari itong mag-abiso sa may-ari kung kailangan ng pagsasaayos ang gulong base sa pagkasira ng tread, ang pintura ng kotse ay hindi rin karaniwang tapos. Ito ay isang nano-adaptive ceramic coating. Ang katawan ng aming sasakyan ay natututong magmasid, makipag-ugnayan, at makipag-usap. Mula ngayon, hindi na lamang ito isang kasangkapan para dalhin ka sa malalayong lugar, sa halip. Ito ay isang mensahero na unang nakikipag-ugnayan sa sibilisadong komunikasyon sa iyo at sa mundo. Mabuting sinabi. Gaya ng inaasahan sa isang graduate ng Higo University, isang magaling na estudyante, malinaw na lohika, magandang pananalita. Ang pinakamalaking pag-unlad ngayon ay ang sistemang ito ng sariling pagdama. Ito ay patuloy na nakadetect ng pagkawala ng enerhiya sa sasakyan at nagpapaalala sa may-ari na punan ito. Halimbawa, ito ay nakadarama sa anumang oras kapag kailangan punan o palitan ang mga gulong, at iba pa, o paalalahan ang may-ari kapag kailangan ng retoke o bagong pintura ang kotse. Ano pa? Iyon ang nagtatapos sa maikling pagpapakilala sa sasakyang gumagamit ng bagong enerhiya. Kung mayroon kayong mga tanong, huwag kayong mag-atubiling magtanong sa akin o kay G. Elio. Iminumungkahi ko sa iyo na huwag masyadong lumapit kay Elio, ang dayuhang iyon. Guyifan, ano ang ginagawa mo dito? Security, bakit may hindi autorisadong tao dito? President Su, narito siya para sa isang job interview. Isang interview. Oo, narito ako para sa isang interview. Gumugol ako ng kalahating taon doon at gumawa ako ng seryosong pagmumuni-muni. Kailangan kong maghanap ng trabaho, ibalik ang aking pag-ibig, at magsimula ng bagong buhay. Ang Jiangcheng ay isang malaking lungsod. Hindi mo kailangang manatili sa Su Corporation. Pero narito ka. Nang nasa loob na ako, saka ko lang na-realize na totoo palang mahal kita. Hindi ko talaga kayang kalimutan ka. At si Shishi, anak natin siya. Hindi siya pwedeng lumaki nang walang ama. Mura na ang pagmamahal kapag huli na. Sa ngayon, gusto ko lang mag-focus sa career ko. Wala akong interes sa pag-ibig. Bukod pa riyan, maayos naman si Shishi sa piling ko. Nandito ako para sa kanya, at pwedeng turuan siya ni Elio sa English at Math. Ang mga grado niya ngayon ay laging top sa klase. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwalang pwedeng putulin ng ganito kalamig ang 10 taong nararamdaman. Hindi mo pwedeng nakalimutan ako. Xiaoyu. Nagkamali lang ako, isang pagkakamaling pwedeng magawa ng kahit sinong lalaki. Ganito ka ba talaga kawalang puso? Ha, pagkakamaling pwedeng magawa ng kahit sinong lalaki. Ang dali-dali naman. Nawala ka sa sarili mo sa kalibugan, hindi mo napigilan ang sarili mo, at ngayon isasama mo pa ang lahat ng lalaki sa pagkakamali mo. Security, tandaan nyo ang impormasyon ng taong ito. Huwag siyang papayagang pumasok sa Su Corporation. Opo, ma'am. Xiaoyu, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Su Xiaoyu. Ching-ching, tingnan mo kung makakahanap ka ng trabaho para sa kanya. Basta walang kinalaman sa ating Su Corporation. Pagkatapos ng lahat, ama siya ni Shishi. Hindi ko kayang tiisin na makita siyang naghihirap sa kalsada. Naiintindihan ko. Aayusin ko ito kagad. Masyado ba akong mabait? Ang nakikita ko ay isang malakas na babae na kontrolado ang buhay niya. Napakaakit. Sige. Maghahanda na ako ngayon ng press statement. Kumusta ang anak natin? Kumusta ang paghahanap ng trabaho? Anong paghahanap ng trabaho? Dating bilanggo ako, sino ang mag-hire sa akin? Sino ang maglalakas loob? Kaya, hindi ka talaga bagay para sa regular na trabaho. Dapat bumalik ka sa pagpapasimula ng sarili mong negosyo. Anong ginagawa mo rito, babae? Anak, kahit papaano, siya ay nagdadalang tao ng iyong anak. Lalaki ito, hindi ka ba nababahala? Ako ang kanyang lola, at kahit ako ay nababahala. Jiang Lanlan, ang pagtingin lang sa iyong mukha ay nakakadiri sa akin. Lumabas ka. Narito ako para dalhan ka ng pera. Sigurado ka bang gusto mong umalis ako? Kung gayon, mas mabuti na huwag mong kunin ang 200 milyon na ito. Anong ibig mong sabihin? Saan nanggaling ang pera? Ang perang ibinigay mo sa akin noon, 20 milyon sa kabuuan, kasama ang bahay, wala akong nagastos na kahit 1 sentimo. Inipon ko lahat ito para ibigay sa iyo ng isang pagkakataon, para makabawi. Isinangla ko ang lahat ng aking ari-arian, para makuha ang 200 milyon na ito. Kung kaya mong ibalik ang sitwasyon, sigurado ka bang ayaw mong subukan? Anong pagkakataon? Nakipag-ugnayan na ako sa isang tagagawa ng bagong enerhiyang sasakyan. Nakasetup na ang linya ng produksyon. Kung makukuha natin ang binagong mga blueprint para sa bagong enerhiyang sasakyan ng Su Group at i-anunsyo ang ating paglulunsad bago nila, magkakaroon tayo ng kalamangan ng unang gumalaw
Alam mo kung gaano kalaki ang merkado ng bagong enerhiyang sasakyan? Ito ay isang merkado na nagkakahalaga ng 10-10 bilyon. Kaya saan natin makukuha ang mga blueprint? Nalaman ko na nasa opisina ni Su Xiaoyu ang mga ito. Kung gagawa tayo ng diversion, may kumpiyansa ako na makukuha natin ang mga ito. Mahal, ito ang huling pagkakataon natin para lumikha ng kinabukasan para sa ating anak. Sigurado ka bang ayaw mong subukan? Si Su Xiaoyu at yung si Elio ay pumunta sa pabrika, kaya walang tao sa opisina ngayon. Ay naku! Ay naku, ang tiyan ko! Ay, ang sakit! Ay nako, ang babaeng yun. Nakakunan kaya siya? Tulungan niyo po kami. Saklolo. Sa ganitong bilis. Sa tingin ko, ang unang batch ng mga energy vehicle maaaring umabot sa 5,000 unit. Iyon ay konserbatibong pagtataya, 6,000 ay dapat posible. Buti na lang at nandiyan ka. Kung wala ang pondo at teknikal na suporta mo, ang mga bagong energy vehicle hindi sana nagmula sa konsepto hanggang produksyon sa loob lamang ng 6 na buwan, lalo na ang makamit ang mass production. Talagang binigyan mo ako ng maraming sorpresa. Kung ibang partner ito, hindi ko sana ibinigay ang lahat ko ng ganito, dahil ikaw nga, pinilit ko ang sarili ko. Xiaoyu. Ako. Hindi maganda. May intruder sa opisina. Ching-ching, mag-deploy ng security agad. I-block ang lahat ng exit. Hindi natin dapat payagan ang magnanakaw na makaalis. Guifan, hindi ko inakala na babagsak ka ng ganito. Paulit-ulit, sinasadya mong lumabag sa batas. Isipin mo ang gusto mo. Pagod na ako. Tama na ang mga dahilan. Ngayong nahuli na ako, gawin mo na lang ang gusto mo. Lanlan. Para sa sanggol sa tiyan mo, dapat kang manahimik. Ang kapal ng mukha mo. Para bang wala lang sa'yo ang magnakaw ng core technology ng iba. Pinakamatagal, 1 linggo lang ako sa loob. Buntis ako, at saka, hindi naman ako nagtagumpay. Wala ka ng pag-asa. Tigilan mo na ang pagtingin sa akin ng ganyang kahabag-habag at mataas na tingin. Ang ayaw na ayaw ko, iyong tingin na yan sa mga mata mo. Noong umaasa pa ako sa financial aid mo para makapag-aral, ganyan ka ring tumingin sa akin. Para bang mas mababa ako sa'yo. Para kang santo, at ako'y isang langgam lang. Alam mo ba? Dahil mismo sa pagiging makasarili mong santo, kaya ka niloko ni Guifan sa simula pa lang. Zhang Lanlan. Baluktot ang pag-iisip mo. Kung ang lalaki ay nandaya, dahil masyadong dominante ang babae, o dahil masyadong sunod-sunuran, bakit laging kasalanan ng babae? Babae ka rin, pero laging babae ang sinisisi mo. Hindi ba't ako, isang babae, ang laging tumutulong sa'yo? Hindi mo kailangang sabihin lahat yan. Yung mga salitang pampabango lang, hindi mo ako. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, at dinaanan mo ang pinagdaanan ko, baka hindi ka rin naging mas maganda ang ginawa. Sino ba ang ayaw? Na maging mayamang tagapagmana mula pagkabata? Sino ba ang ayaw na hindi na kailangang mag-alala kung saan kukuha ng susunod na pagkain? O mag-alalang ang sarili mong kamag-anak? Dahil sa pera, ay ipapadala ka sa kama ng ilang nakakadiring matandang lalaki. Mami, Tito Elio, anong ginagawa ninyo? Shishi. Nakauwi ka na pala galing eskwela. Shishi, samahan ka kaya ni Tito kumain ng Wagyu beef. May mga bagay kasing kailangang asikasuhin si Mommy. Daddy, anong nangyari? Bakit ka nakaluhod sa sahig? Masakit ba? Lola, ikaw din. Tumayo na kayong dalawa. Shishi, ako. Mami, pwedeng isama natin sina Daddy at Lola para kumain? Parang hindi sila masaya. Kung ililibre sila ni Shishi ng masarap, magiging masaya sila, di ba? Sige, sundin natin ang gusto ni Shishi. Daddy, Lola, Tita, tara na. Ang tagal na nung huli tayong sabay-sabay kumain. Shishi, mauna ka na. May mga bagay pa kasi akong kailangang asikasuhin. Sige, isasama ko muna si Mami. Mga kasama. Dahil hindi naman lumala ang nangyari ngayon, nagpa siya ang ating CEO So na huwag nang ipagpatuloy pa. Kung gusto mo, na pumunta para magkita-kita tayo at kumain, edi halika na. Hindi na, salamat. Usapin na yan ng pamilya Su ninyo. Wala yan sa aming pamilya Gu. Sa ibang araw na lang, pag nakahanap na ako ng trabaho, gusto kong makasama ang anak kong babae sa pagkain ng maayos at may dignidad. Ako, huwag na lang.
Nahihiya na ako. Wala na akong mapagtaguan. Ma, naaprubahan na ang business license ng Western Restaurant. Mula ngayon, ako na ang magiging may-ari ng Western Restaurant. Kung gusto kumain ng steak ni Shishi, ako mismo ang magluluto para sa kanya. Ayos yan. Mula ngayon, may dignidad ka na para harapin si Shishi. Anak, kasalanan ko ang lahat. Ang aming mga makalumang at mapamahiing paraan. Sinasabi nilang, mas mabuti raw ang may anak na lalaki, kayamanan ng pamilya ang isang lalaki. Sa totoo lang, ang pagkakaroon ng anak na lalaki o babae, ay pareho lang talaga. Tingnan mo ang ating Shishi, ang cute-cute, at mabait. Ako lang, bilang kanyang lola. Ang bulag. At nasaktan ko pa ang sarili kong anak. Ma, tama na yan. Tapos na ang nakaraan. Kung hindi ko naranasan ang lahat ng yon, hindi ako magiging ganito katanda. At nanatili akong isang walang kwentang lalaki na umaasa sa nanay at asawa. Sino kayo? Hinahanap kita, Guyi Fan. Anong kailangan ninyo sa akin? Hindi ko nga kayo kilala. Anong ginagawa ninyo? Pag-usapan natin ito, o tatawag ako ng pulis. Ito ang perang hiniram mo sa akin. 200 milyon sa kabuuan. Budyaso. Nakalimutan mo na? Hindi ko nakalimutan. Hindi ba't nabayaran ko na ang 200 milyon na yon? Ang binayaran mo lang ay ang principal. Ayon sa kontrata, ang buwan ng interes ay 10%. Humiram ka ng 200 milyon sa akin. Iyon ay 20 milyon na interes. May utang ka pa sa akin na 20 milyon. Bakit hindi mo na lang ako nakawin? Lanlan, hindi ba't sinabi mo na ang perang ito ay galing sa lehitimong pinagmulan? Ano ang nangyayari? Lanlan, Mukhang nilinlang ka ng babaeng iyon. Hiniram niya ang pera sa pangalan mo mula sa akin. Anyway, anuman ang ginawa niya, kailangan mong bayaran ang pera. O alam mo kung ano ang mangyayari. May 3 araw ka pa. Kung hindi ka makakapaglabas ng 20 milyon, mababayaran mo ito ng buhay mo. Umalis na tayo. Anak, anong gagawin natin? Lahat ito, dahil kay Zhang Lanlen. Ang babae talagang yun, puro gulo ang dala. Kung wala lang siya, hindi sana ganun ang nangyari sa pamilya natin. Kung wala lang siya, maayos pa sana kayo ni Xiaoyu. Kasalanan talaga. Kasalanan. ma, gusto ko munang mag-isa. Anak, huwag kang mag-alala. Kung kailangan, hihingi ako kay Xiaoyu. Matanda na ko. Wala na kong pakialam kung mapahiyaman. Anak, huwag kang mag-alala. Lutuan kita ng pagkain. Ang buhay ko, ang buhay ni Guifan, parang tapos na. Shishi. Daddy! Shishi. Na-miss mo ba si Daddy? Oh, namiss ko. MMHMM. Tara na. Hoy, Ginoong Su. Sinundo ni Guyi Fan si Shishi sa gate ng eskwelahan. Inalis niya siya roon. At mukhang kakaiba ang kanyang itsura. Kailangan mong pumunta rito kaagad. Papunta na ako. Ma, gusto kong makapagpaalam ng maayos kay Shishi. Yung mga maniningil ng utang, hindi naman tayo sinusundan, di ba? Sinikap kong iwasan sila. Huwag kang mag-alala, ma. Nabili ko na ang tiket ng eroplano papuntang ibang bansa. Kapag wala na ako, magiging ligtas ka na. Anak, kasalanan ko ito. Ako ang Samaire sa buhay mo. Lagi kitang pinipilit na magbigay karangalan sa pamilya natin. Masyado kitang pinilit, pinatungo kita sa maling landas. Ma, kasakiman ko yan. Hindi ko alam kung paano pahalagahan ang meron ako. Isang napakagandang babae tulad ni Xiaoyu ang nagbigay sa akin ng isang napakaganda at magandang anak. Sarili kong gawa ang lahat. Ako ang gumulo sa lahat. Kasalanan ko rin. Hindi ko dapat pinaniwalaan ang walang kwentang paniniwalang mas mataas ang lalaki kaysa babae. Napakagandang apo. At hindi ko man lang siya naalagaan ng maayos. Daddy, Lola, ano yung nangyari? Shishi, kailangang pumunta si Daddy sa malayong lugar para magtrabaho. Sandali lang. Baka matagal. Baka matagal kitang hindi makita, Shishi. Ayaw kitang iwan, Shishi. Gusto lang kitang makita. Isang beses pa. Daddy, hindi ba pwedeng hindi ka pumunta sa malayo?
Guyi Fan, huwag mong isipin na hindi ka namin mahahanap. Nap, Hulihin siya. Tatakas ka? Mukhang hindi ka matututo kung walang leksyon. See? Huwag ninyong galawin ang anak ko. Tigil. alisin mo ang maruming kamay mo sa kanya. Ginanggu. Makinig kayo. Gusto ko lang mabawi ang pera ko. Heto ang patunay. Lahat ito ay legal. Dapat bayaran ng utang. 200 milyon ang hiniram niya sa akin. Hindi ba dapat magbayad siya ng interes? 50 milyon ang laman ng card na ito. Ang sobra ay para sa mga gastos mo sa pagpapagamot. Kalimutan na ang natitira. 50 milyon? Ganoon na lang? Akala mo ba tanga kami? Sandali. Pirmahan mo muna ang kasunduan bago ka umalis. Huwag ninyo na silang guluhin pa. Xiaoyu. Salamat. Hindi gugustuhin ni Shishi na ang kanyang ama ay maging isang takas. Kailangan ng isang tao ng lakas ng loob para magsimula muli sa anumang oras. Guyifan, sana'y magbagong buhay ka na. Naiintindihan ko. Mula ngayon, magiging praktikal na ako. At tutuparin ko ang aking mga tungkulin bilang isang ama. Xiaoyu, tungkol sa nakaraan. Kasalanan ko iyon. O ikaw. Kalimutan mo na. Lahat iyon ay nasa nakaraan na. Hindi pwedeng laging nakatanaw sa nakaraan ang mga tao. Kailangan nating tumingin sa hinaharap. Shishi, tara na. O, Maligayang bati! Ang aming produksyon ng Su-Style na sasakyang pang New Energy ay lumampas na sa 10,000 unit. Ginoong Elio, ang iyong singsing. Kailan mo balak ibigay iyon kay Pangulong So? Hay, hindi na ako mag-aalok ng kasal. Mas bagay siya sa mas malawak na mga posibilidad kaysa maging tali sa kasal. Pangulong Su, may sasabihin ka ba? Maaari mo bang ibahagi sa amin, mga bagong empleyado? Nais kong bawat isa ay laging may daan sa ilalim ng inyong mga paa, sagwan sa inyong mga kamay, at apoy sa inyong mga puso. Bawat isa ay makakagawa ng kanilang sariling malawak na langit at dagat.